Ibinaba ni Pamela ang sulot ng kanyang labi at sumimangot siya. Bago pa niya maisip ko nung sasabihin niya, lumabas si Maddox na nakakulot ang noo. Ako mag-aalaga sa kanya? Natakot si Thomas. Hindi. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Ako lang ang pwede mag-alaga sa iyo maliban kay Pamela. Ang sabi ni Thomas pagkaraan ng ilang sandali. Bro, papuntay mo na lang dito si Ian. Sugatan din si Ian. Pinauwi ko muna siya para makapagpahinga pagkatapos siyang gamutin ni Isabel. Walang masabi si Thomas. Ayos lang yun. Ngumisi si Maddox. Kaya kitang alagaan ng mabuti? Sumimangot si Thomas habang palihim na humahagikik si Pamela habang nakatakip ang kamay niya sa kanyang bibig. Inabot niya ang takeout box kay Maddox habang nagsasalita siya. Babalik na muna ako sa cafe, hubby. Dadalan ko kayo ng hapunan kapag tapos na ako. Dito ka na lang muna at alagaan mong mabuti si Mr. Silva. Ngumiti si Maddox. Pareho silang ngumisi sa isa't isa pagkatapos silang magpalitan ng tingin. Sumandal si Thomas sa kama. Ito ang unang beses na napagtanto niya na talagang naging magkaparehong ugali ng mag-asawa kapag matagal silang magkasama. Umalis si Pamela sa ward ng ospital. Narinig niya ang mga boses sa loob habang sinasara niya ang kanyang pinto. Hindi, wag bro. Hindi ko kailangan na subuan mo ko. Hindi ba't gusto mong tikman ang luto ng lady boss? Natupad na ang kahilingan mo. Kaya kong kumain na mag-isa. Bro, kaya kong... Gusto mo ba akong pasuin? Isang malusog at malakas na lalaki si Thomas. Mabilis siyang gumaling at kaya nang bumangon sa kama para maglibot-libot pagkaraan ng isang linggo. Kahit na hindi kaibigan ang tingin ni Maddox sa kanya, hindi na kalaban ang tingin niya sa kanya. Malabong kalaban na siya dahil alam na niya ang kanyang pagkatao, ngunit inililihim pa rin niya ito. Tinulak ni Maddox ang wheelchair ni Thomas upang makalabas sila para magpaaraw. Basang-basa ng pawis si Thomas. Nasa arawan siya sa panahon ng tag-init. At sinabi ni Maddox sinusunod lang niya ang payo ng doktor na kailangan niya ng calcium. Malamang sinadya ito ni Maddox. Halos hindi maimulat ni Thomas ang kanyang mga mata dahil sa tindi ng sikat ng araw. Hoy, pwede na ba tayong bumalik? Masayang tumingin si Maddox sa kanyang relo at umiling siya. Hindi pa sapat ang pagpapaaraw mo. Ikaw... Thomas, magpasalamat ka. Mukhang walang pakialam si Maddox. Personal kitang pinapaarawan. Hindi lahat ng tao nakakatanggap ng gantong pagtrato. Maraming beses nang umirap si Thomas. Bro, alam mo ba na 32 degrees Celsius ngayon? Alam ko. Kaya lang, dapat lalo ka manatili sa arawan. Makakabuti sa kalusugan mong sikat ng araw. Kung ganun, bakit nasa silong ka ng isang puno at hawak mo ang phone mo? Tumingin na masama sa kanya si Maddox. Pinaandar ni Thomas mag-isang kanyang wheelchair papunta kay Maddox at nakita niyang tinitingnan ni Maddox sa mga larawan ni Pamela sa screen ng kanyang phone. Anong tinitingnan mo? Agad na nainis si Maddox. Pinigil ni Thomas ang tawa niya. Ganon mo siya kamahal? Araw-araw na kayo magkasamang natutulog, hindi ka pa rin nagsasawang tumingin sa kanya? Anong pakialam mo? Labas na ako dyan, oo. Pero sigurado may pakialam ang mga Crawford. Sumimangot si Maddox at tumigpit ang hawak niya sa kanyang phone. Nanatiling nakangisi si Thomas at tumingin siya kay Maddox. Mr. M, mas mabuting ipaliwanag mo mga hindi pagkakaunawaan sa lalong madaling panahon. Huwag kang tumulad sa akin. Isang masayang darling ang narinig nila sa di kalayuan. Lumingon si Maddox at nakita niya si Pamela, kumakaway sa kanya at mabilis na naglalakad palapit sa kanila. May ibang tao sa likod niya. Noong nakita ni Thomas ang matangkad at magandang babae, hindi niya napigilang humigpit ang hawak niya sa kanyang wheelchair. Bakit niya siya dinala dito? Seryoso ang itsura ni Maddox. Ikaw yung nagsabi na ipaliwanag ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan sa lalong madaling panahon at wag nang patagalin pa ang mga bagay. Ikaw yung tinutukoy ko. Tumingin na masama sa kanya si Thomas. Ngumiti si Maddox at kinawayan niya si Pamela. Mabigat ang mga yabag ni Krista habang mabagal siya naglalakad palapit kay Thomas. Habang palapit sila sa isa't isa, lalo nagiging malinaw ang nakaraan nila sa kanilang mga isipan. Tumalikod si Thomas ng may malamig na ekspresyon. Noong sandaling yumuko siya upang hawakan ng wheelchair, subalit lumabas mula sa kanyang hospital gown ang kanyang kwintas dahil sa pagkilos niya. Mabigat ang paghinga ni Krista.
Merong kwintas at kamukhang-kamukha nito sa kanyang leeg. Yung totoo, hindi to isang kwintas. Isa lang tong ordinaryong kadena na may singsing. Hindi ganon kahalagang singsing na ito at ang kadena, hindi gawa sa isang mamahaling material. Makalawang na ito sa puntong to. Naalala ni Krista na isa tong regalo na binigay niya kay Thomas. 16 pa lang siya ng panahon yun at inipon niyang 3 araw na allowance niya upang bilhin ng pares ng singsing na ito mula sa tindahan sa tapat ng kanilang eskwelahan. Umiibig ng hustong babae, ngunit masyadong padalos-dalos ang lalaki. Maliban sa pagiging mas malako at pang-ape sa babaeng gusto niya, tila wala siyang ibang alam na paraan upang iparamdam ang kanyang pagmamahal. Halos maiyak na si Garrett si Krista nung bigla niyang nilagay ang isa sa mga singsing sa kamay ng lalaki. Anong ibig sabihin nito? Nagtanong ang batang Thomas habang namumulo siya. Ang ibig sabihin nito, magiging mabait ka, na sa akin wala ngayon. Hindi mo na ako po pwedeng apihin? Walang kwentang singsing. Hindi nga to gawa sa silver. 2 kadenang bakal lang to. Kung ayaw mo, wag mo, Silva. Hindi ko sinabi na ayaw ko to. Mas mabuting meron kesa wala. Krista. Matigas pa rin ang ulo ng batang Thomas kahit na masaya siya sa loob niya. Walang kwentang binili mo. Kapag kumita ako ng malaki sa susunod, bibilhan kita ng isang diamond ring. Iyon ang matatawag mong singsing. Kinapa ni Krista ang kanyang kwintas at hinawakan niya ang kanyang singsing. Di na gaya ng dati ang katayuan niya sa buhay at malaki na ang kinikita niyang pera ngayon. Nakalimutan na ba niya ang pangako niya noon? Nakahawak na mahigpit ang mga kamay ni Thomas sa kanyang wheelchair at tinikom ang kanyang mga labi habang nakatalikod siya sa kanya. Thomas, nagsalita si Krista pagkaraan ng ilang sandali. Alam ko na ayaw mo ako makita. Total sinabi mong hindi dapat natin kausapin ang sitasa. Mabuti pang gawin natin to ng malinaw. Nagulat si Pamela at tumakbo siya upang pigilan si Krista. Krista, anong sinasabi mo? Pamela, naiintindihan ko ang intensyon mo. Huminga na malalim si Krista at pinilit niyang ngumiti. Pero si Mr. Silva, malinaw na ayaw niya na ako makausap. Hindi, Krista. Dapat niyang ibalik sa akin ang pagmamay-ari ko. Naniga si Thomas at pakiramdam niya kumirot ang kanyang puso. Nasaktan siya na para bang tumutulong dugo mula sa kanyang puso. Alam niya nang tinutukoy ni Krista ay ang singsing sa kanyang leeg, ngunit hindi niya alam kung paano niya binuwis ang kanyang buhay upang protekta ng singsing na to sa nakalipas na 10 taon. Naisip niya wala nang patutunguhan ang buhay niya nung nakulong siya. Ang singsing ang naging inspirasyon niya at suporta na nagbigay ng lakas sa kanya para mabuhay. Hindi madali ang buhay sa kulungan. Madalas siyang napapaaway sa ibang mga preso, kahit na nung nabugbog siya. Hindi niya binitawan ang singsing sa tapat ng kanyang dibdib, kunasan ang kanyang puso. Alam ng lahat na napakahalaga ng singsing na to para sa kanya, at iniisip nilang lahat na nababaliw na siya upang ibuwis ang kanyang buhay para sa isang bagay na nagkakahalaga lamang ng ilang dolyar. Prinotektahan ni Thomas ang singsing gamit ang kanyang kamay, dahan-dahan siyang lumingon kay Krista. Pasensya na, sa akin to. Pero binili ko to dati. Mukhang walang pakialam si Krista. Binili mo to, pero binigay mo na to sa akin? Tumingin na masama si Thomas at pinotektahan niya ito. Binigay ko to sa lalaking nangakong magiging mabuti sa akin habang buhay, hindi sa'yo. Tumingin na masama pabalik si Krista sa kanya. Masama ang loob ni Krista na nagkukunwari si Thomas na malamig at walang pakialam. Masama ang loob niya na hindi siya nagpaliwanag at masama ang loob niya na kaya niya siyang mahalin na napakaraming paraan. Ngunit pinili niya ang pinakawalang kwentang paraan. Napatalon si Thomas at sumakit ang sugat niya sa sandaling iyon. Napakatagal niyang nakabilad sa ilan ng malakas na sikat ng araw at medyo nang hina siya. Lalo siyang namutla at tumulo ang malalaking butil ng pawis sa kanyang noo. Agad siyang tiningnan ni Maddox. Marahil bumukas ang sugat ni Thomas dahil tumutulo ang dugo mula sa gasa. Tumakbo si Pamela para tawagin ng nurse. Dumuhod si Krista sa harapan niya na kinakabahan at tinawakan ang kamay niya. Thomas, kamusta ang pakiramdam mo? Malubaba ang sugat mo? Baliwala kay Thomas ang isang saksak. Maraming beses na siyang nabaril. Nasaktan siya sa sinabi ni Krista at sa titig niya nung tumingin siya sa kanya. Nasaktan siya dahil hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang kanyang sarili at kung paano makukuha ang kapatawaran niya. Di niya alam kung may babalik pa ba nila ang dati. Thomas! Lalong umiyak si Krista sa pag-aakalang kritikal ang kalagayan niya dahil tahimik siya. Natagpuan ni Pamela ang isang nurse at tinihatid nila si Thomas pabalik sa ward ng ospital.
Maayos naman siya matapos mapalitan ng mga benda ng sugat niya. Nanatili si Krista sa tabi niya sa buong proseso. Di niya inles ang kanyang mga mata kay Thomas at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay. Nagpalitan ng tingin si Maddox at Pamela. Ang mahinang sinabi ni Pamela, "Hubby, sa tingin ko hindi aalis si Krista ngayon. Bibinan ko siya ng pagkain at mga gamit bago tayo umuwi." Tumango si Maddox. Pagkaalis ni Pamela, tinanong ng nurse si Krista, "Ikaw ba ang pamina ng pasyente?" Nagulat si Krista. Si Thomas ay nakahiga sa kama. Taimtim na tumango bago siya nakasagot. "Kailangan mong mag-ingat." Kumunot ang noo ng nurse. "Napakainit sa labas. Paano mo nagawang ibilad ng pasyente sa araw? Madaling pagpawisan kapag mataas ang temperatura at wala itong magagawa para sa kanyang pagaling kapag ang pawis ay tumuturo na sa kanyang sugat?" Tulalang tumango si Krista. "Krista!" Inilas siya ni Thomas sa loob ng 1 segundo. "Kung ganon, ikaw ang may gawa nito?" Umikot si Krista at pinag-cross niya ang kanyang mga braso. "Anong ginagawa mo? Sinadya mo yon, di ba? Ang ilabas siya sa gantong panahon?" "Ayos lang, Krista." Nagpigil ng tawa si Thomas. "Ginawa niyo yun para sa kapakanan ko. Sinabi niyang makatutulong yon para magkaroon ako ng calcium sa katawan." "Calcium? Ni wala kang kahit anong kaalaman." Nagtaas ng boses si Krista. "Denver, alam ko may sumanan loob kayong dalawa sa isa't isa, pero napakatagal na nun. Walang ginawang masama si Thomas maliban sa 2 pagkakataon na yon nung nakaraan, hindi ba?" "Paano mo siya nagawang pahirapan ng ganito habang sugatan siya?" Natigilan si Maddox. "Nagbago ng isip ko tungkol sa iyo nung nakita ko kung gaano mo kamahal si Pamela." Nilibot ni Krista ang kanyang mga mata. "Hindi ko inaasahan na ganon pa rin kasama ka at kabagsik." Pinilit ni Thomas pigilan ang kanyang tawa at nagpatuloy siya sa pag-arte ng kaawa-awa sa harapan ni Krista. Napatingin siya sa pagkunot ng noo ni Maddox. Nang lumingon si Krista para tingnan siyang mabuti, nakita niyang may 2 haplos ito sa bibig. "Paano ka nagkaroon nito? O ito ba?" Ang sabi ni Thomas. "Ito ay inaalagaan niya ako nito ng nakailang araw. Napaso ako." "Denver Stewart?" Mukhang papatayin nga ni Krista si Maddox. "Krista, ayos lamang yon. Hindi naman to masakit. Hindi ako nasasaktan, seryoso. Inalagaan niya ako na mabuti. Dapat nating intindihan na isa't isa. Nagkapaltos ka dahil napaso ka at kinakampihan mo pa rin siya?" Lumingon si Krista at tumingin siya masama kay Maddox. "Mr. Stewart, hindi mo siya kailangan alagaan. Maraming salamat. Sa totoo lang, hindi ka kapanipaniwala." Lalong lumalim ang simangot ni Maddox habang humihinga na malalim. Tumingin siya na masama kay Thomas habang ang huli ay ngumisi at tinaasan siya ng kilay na para bang sinasabi na, "Ano sa tingin mo, Mr. M? Meron din akong babaeng nagmamahal sa akin." Hindi nagtagal, bumalik si Pamela mula sa pagbili ng mga gamit at napangiti siya na mukhang inaalagaan ni Krista si Thomas. Kinausap niya saglit ang dalaga at umalis siya kasama si Maddox. Habang papauwi na sila, walang tigil siyang dumadaldal na para bang kalapate. Pakiramdam niya nabawasan ang bigat sa kanyang mga balikat. Bagamat hindi nakasama ni Krista si Zobel gaya ng inaasahan niya, susuportahan niya siya sa anumang desisyon niya. Sabi ni Pamela na may matamis ng ngiti, "Darling, sa tingin ko ay madalas kayong magkita ni Thomas sa hinaharap. Dapat niyong kalimutan ang mga nangyari at subukan rin niyong magkasundo." Iyong totoo. Wala silang dapat kalimutan." Tumingin si Maddox sa kanya. May komplikadong tingin at bigla siyang huminto sa paglalakad. Mukhang maganda ang mood niya ngayon, kaya malamang na matatanggap niya ito kung sasabihin niya ito sa kanya ngayon. Gayunpaman, saan siya magsisimula? Huminga na malalim si Maddox at tumingin siya sa malinaw na mga mata ni Pamela. "Hubby, anong problema?" Nag-alinlangan si Maddox at dahan-dahan sinabi, "May sasabihin ako sa'yo." Tuwang-tuwa si Pamela habang pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri. "Pagkakataon nga naman. Ako rin." Tumingin siya kay Pamela. "Ano yon?" "Nagpa-check up ako sa klinik ni Isabel." Nagulat si Maddox. "Anong problema? Saan ang masakit sa'yo?" Nawala si Pamela at gumiti. Iniyuko niya ang kanyang ulo. Mahina niyang sinabi sa kanya na, "Hindi pa ako nagkakaroon ngayong buwan?" Natigilan si Maddox. Hindi siya nangahas maniwala sa
kanyang mga tenga. Gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya makagawa ng ingay. Anong sabi mo? Nanginginig siyang nagtanong pagkaraan na ilang sandali. Ibig mong sabihin, buntis ka? Hindi ko pa alam. Ngumisi si Pamela sa kanya. Hindi pa lumalabas ang mga resulta. Kailangan natin maghintay. Nakalimutan ni Maddox ang lahat ng gusto niyang sabihin. Napuno siya ng matinding kasiyahan hanggang sa puntong na blanko na nga ang isip niya. At binuhat niya si Pamela upang yakapin siya. Hubby, ibaba mo ko. Tuwang-tuwa rin si Pamela ngunit nasa labas sila kung pinapanood sila ng mga dumaraan. Mistulang isang tanga si Maddox na tuwang-tuwa habang nakangiti kay Pamela. Matapos ang paulit-ulit na hiling ni Pamela na ibaba niya siya, pinilit niyang sundin ang sinasabi ni Pamela. Nung binaba niya si Pamela, yumuko siya. Hinimas-himas niya ang tiyan na ni Pamela. Nilapit pa niya ang tenga niya rito. Darling, parang narinig ko na tinatawag akong baby ni Daddy. Tumawa si Pamela. Lalaki ba ito o babae? Diba sabi ko hindi pa lumalabas ang resulta? Hindi natin alam kung may bata ba dyan. Siguradong meron. Seryoso? Natigilan si Pamela. Darling, ilan sa tingin mo ang nasa loob? Pinilit tumawa ni Pamela. Hindi pa ba sapat ang isa? Siyempre hindi. Seryosong sagot ni Maddox. Plinano niya to. Mas maganda kung magkakaroon sila ng 2 anak na lalaki at 2 anak na babae. Sa ganong paraan masasamahan nilang isa't isa. Bigla siyang sumimangot at lumingon sa kay Pamela. Darling, sobrang sakit siguro mga anak, no? Sa tingin ko, sinasabi ng mga tao na ang panganak ay palitan ng buhay ng isang matanda para sa buhay ng isang sanggol. Pero sa tingin ko hindi yun ganun katindi. Ngumiti siya. Napakaraming babae ang maayos pagkatapos silang mga anak. Nalungkot ang mukha ni Maddox at magkasalubong ang kanyang mga kilay. Kung napakasakit ng panganak, hindi niya matitiis na pagdaanan to ni Pamela. Kung kailangan niya pumili sa pagitan ng mga bata at ni Pamela, mas gugustuhin niyang wala siya maging tagapagmana kaysa ipagpalit ni Pamela ang kanyang buhay para sa kanilang anak. Hubby, anong iniisip mo ngayon? Ngumiti si Maddox at tinignan niya siya papunta sa kanyang mga bisig. Iniisip ko, kung naubos na ba lahat ng swerte ko, kaya kita nakilala? Lumapit si Genaro kay Maddox para suriin siyang mabuti. Sinulyapan siya ni Maddox. Hindi siya pinansin at pinagpatuloy ang pag-aaral tungkol sa pagbubuntis at panganak na kanyang phone. Sa loob lamang ng 2 araw, nabasa niya ng lahat ng sikat na maternity forum at nag-sign up siya para sa mahigit 10 account sa mga kilalang site para sa mga ina at sanggol. Napakasipag niya na halos katulad na naghanda siya para sa Walton School of Business. Franco, hindi pa naman nababaliw ang taong to, hindi ba? Sumenya si Genaro sa kanyang ulo. Tiningnan siya ni Franco ng masama. Tingnan mo kung paano siya ngumiti. Ang sabi ni Genaro, buong maghapon ang lumipas at mukhang nalagyan ng botox yung mga sulok ng labi niya. Hindi bumababa ang mga ito. Magiging tatay na siya. Ano ang kakaiba sa pagbabasa tungkol sa pag-aalaga ng bata? Wala. Pero hindi pa lumalabas ang mga resulta. Bakit siya tuwang-tuwa? Halos kumpirmado na rin naman ito. Napangiti si Franco. Inihanda mo nilang regalo mo. Medyo nag-aalala ako. Hinimas ni Genaro ang kanyang baba. Kung isasama ni M si Pamela at ang kanilang anak pabalik, siguradong mababaliw mo mga Crawford. Ha? Lumamlam ang tingin ni Franco. Isasama ko pabalik si Pamela. Biglang nagsalita si Maddox. Kanina pa tahimik. Asawa ko siya. Tanggapin man nila siya o hindi. Tumawa ng pilit si Genaro. May isang taong tila nagsasabi na wala siyang kinalaman sa isang Miss Pamela Murphy noon. Namula sila sa 2 magkaibang mundo at hindi sila maaaring magsama. Anong pinagtatawanan mo? Tiningnan ni Maddox si Genaro at agad umayos si Genaro. Hindi ang mga Crawford ang prioridad natin ngayon. Ito ay si Denver Stewart. May kabagsikan ang tingin ni Maddox. Buhay pa siya at hawak siya ni Tadeus. Kailangan kong baguhin ang pangalan ko sa marriage certificate bago sila kumilos. Yon ang tanging paraan para maprotektahan si Pamela at ang kanilang mga anak. Sigurado ka ba na gusto mong gawin yon? Medyo nag-alala si Franco. Sasabog sa galit ang lolo mo kung magpapadalos-dalos ka sa pagpapakasal.
Kapag ginatungan niyo ng tiyuhin mo? Kapag sinukuan ko si Pamela dahil natatakot ako magalit sa akin ng lolo ko? Sumagot si Maddox na may determinadong tingin. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Samantala, nag-aalala si Pamela sa pananatili ni Krista sa ospital ng mag-isa. Nang bumisita siya, nakita niyang pinapakain ni Krista si Thomas. Ang babaeng laging walang pakialam at kaswal tungkol sa mga tao at bagay-bagay ay maingat na hinihipa ng bawat kutsarang puno ng sabaw sa takot na mapaso nito si Thomas. Tungkol naman sa lalaki na nakahiga sa kama, na mukhang hindi kayang alagaan ang kanyang sarili, sino mag-aakalang nakakatayo na siya at aktibo sa physiotherapy, 2 araw lang nakakalipas. Natawa si Pamela at bigla niyang naalala ang kanyang asawa. Masungit si Maddox sa mga tagalabas. Konti lang makikita ng mga salitang approach with caution sa kanyang mukha. Gayunpaman hindi siya umaalis sa tabi niya oras na makita niya siya at hindi siya maitaboy. Puro siya darling ito and honey yon na para bang mas maingay pa siya kesa sa mga ibon sa mga puno. Nandito ka pala. Isang pamilyar na boses ang nagmula sa kanyang likuran. Lumingon si Pamela at nakita niya si Isabel na naglalakad. Sinalipan niya ang ward ng ospital at lumamlam sandali ang kanyang ekspresyon. Ilang sandali lang sumili ang matamis ng ngiti sa kanyang mukha. Mabilis ang pagaling ni Mr. Silva. Ang mahina niyang sinabi. Pwede nang tanggalin ang mga tahi niya sa loob ng 2 araw. Isabel, salamat. Nahihiya si Pamela. Gusto niyang itambal si Krista sa kanya kaya lang wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Ngumiti si Isabel. Isa akong doktor. Tungkulin kong maglintas ng buhay at gamutin ng mga sugatan. Isa kang mahusay na doktor. Alam niya na halos baliwalang papuri niya sa kanya, ngunit hindi niya talaga alam kung anong sasabihin niya maliban doon. Personal na ginamot ng lalaki ang kanyang karibal sa pag-ibig at pinadala ang babaeng mahal niya upang alagaan ang karibal niya. Ngunit walang sino man ang kayang gamot sa kanyang sugat. Nakakadurog ng puso ang sitwasyon ni Isabel. Yung totoo, hinihiling ko na sana makasama rin si Krista ng taong gusto niya. Ngumiti si Isabel at muling tumingin sa loob ng ward. Puno na pangulila ang kanyang mga mata. Nakikita ko. Mababa ang tono ng kanyang boses. Ngumingiti lang siya ng totoo kapag kasama niya si Thomas. Isabel, halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Pamela. Hindi ka pababayaan ng kalangitan kapag mabuti kang tao. Kailanman hindi ko naisip na pinabayaan ako ng Diyos. Puno ng lakas ng loob ang ngiti ni Isabel. Lumaki akong may maayos na buhay. Di man gayon kayaman ng pamilya ko pero hindi ko kailanman kailangang mag-alala tungkol sa pera. Sinuportahan din nila ako hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral ng medisina. Ngayong isa na akong doktor at may sarili na akong klinika. Sa totoo lang sa tingin ko, panalo na ako sa buhay. Pinahalagan ko lahat na meron ako ngayon. Tumingin si Isabel sa kanya. Kasama kayong lahat doon? Pakiramdam ni Pamela para may nakabara sa kanyang lalamunan at di siya nakapagsalita na ilang sandali. Kung may pagkakataon ka, pakisabi kay Krista na hindi niya na kailangan mailang kapag nagkita kami. Magkakaibigan pa rin tayo. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko kapag kailangan ninyo ang tulong ko. Tumango si Pamela. Yung totoo sa tingin ko, may dahilan ng Diyos kung bakit nakikilala ko kayong lahat. Anak ang iting sabi ni Isabel. Tingnan mo, ginamot ko sa Denver at naging mag-asawa kayo dahil sa akin. Pagkatapos ginamot ko si Thomas at pinagsama silang dalawa. Kinalulungkot kong hindi ko maiiwan ang tungkulin ko bilang isang matchmaking doctor ng ganon kadali. Napahagikik si Pamela sa sinabi niya. Sabay silang naglakad palayo bago nagpaalam si Isabel sa kanya. Tumalikod siya bago umalis. Medyo abala ako nitong mga araw na to, kaya hindi ko na na-follow up yung report mo. Ibibigay ko sa iyong resulta sa mga susunod na araw. Hindi mo kailangan magmadali. Hindi pwede. Sa tingin ko gustong-gusto lang malaman ni Denver ang resulta. Ang nakangiting sinabi ni Isabel. Walang problema. Mag-ingat na lang kayo sa mga susunod na araw. Kapag lumabas ng resulta, kukuha ko ng profesional na OB-GYN na doktor para sabihin sa iyo kung ano nga ba ang kailangan mong gawin. Umupo si Pamela pagkatapos niyang magpasalamat kay Isabel. Pagpasok pa lamang niya sa bahay ay may narinig na siyang ingay. Nagkalat sa may pintuan ng mga sapatos ni Maddox. Hindi tulad ng kung paano niya to karaniwang nilalagay ng maayos. Nagtaka siya. Daan-daan pumasok si Pamela sa bahay. Habang papalapit sila sa kanilang kwarto, ay lalo lumalakas ang ingay. Tinulak niya ang pinto. Natigilan si Maddox sa sobrang gulat.
Baka sa mga mata niya ang pagkataranta. Nagtaka si Pamela. Ano bang ginagawa nito? Nakita niya ang lalaking nakayoko sa sahig habang naghahalugog sa silid. Binuksan niya ang ilang drawer. Maigpit ang hawak niya sa dalawang certificate. Lalo pang nagulat si Pamela. Bakit hawak mong marriage certificate natin? Pakiramdam ni Maddox, naninikip ang dibdib niya at ang kanyang lalamunan. Nanunuyo ang kanyang mga labi. Di niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Habang wala si Pamela, nakita niya na ang marriage certificate at kaya ng inaasahan, pangalan ni Denver Stewart ang nakalagay sa mga ito. Noong nagpakasal si Pamela bilang kapalit ni Juliana, may ginawa ang mga Murphy at direkta na lang nirehistro ang kasal gamit ang ID ni Denver. Kung alam lang niya na mahuhulog siya ng husto para kay Pamela ngayon, personal na sana siyang pumunta sa registration. Sinabi sa kanya ni Franco na hindi pa huli ang lahat para baguhin ang pangalan ngayon. Medyo mas mahirap lamang itong gawin. Sa kabila nito, nahuli siya ni Pamela nang gusto niyang kunin ng mga certificate. Ano kaya ang gagawin ni Maddox ngayong hindi pangalan niya ang nakalagay sa marriage certificate nila ni Pamela? Buntis na nga kaya si Pamela sa anak nila ni Maddox? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.